So mga idol, matapos nga pong matalo ang Gilas Pilipinas natin kontra nga po sa kupunan ng New Zealand, sa final score po mga kaibigan na 87 ng New Zealand, 70 ang ating Gilas Pilipinas, nasa pang top 2 pa rin tayo sa FIBA Asia Qualifier standing. Nangunguna ang New Zealand, pangalawa ang Pilipinas, pangatlo ang Chinese Taipei at pang-apat ang Hong Kong, China. Well, umasa tayo mga kaibigan na kahit malakas nga po ang kupunan ng New Zealand ay magkakaroon ng milagro, may pag-asa o mananalo ang Gilas Pilipinas. Gilas Pilipinas mahina na nga po, nadaya pa. Well, bago natin yan ipag-usapan mga kaibigan, huwag nyo po munang kakalimutan na i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat po. Well mga kaibigan, nakikita naman natin kung gaano talaga kalakas ang New Zealand mga kaibigan. Hindi po nakaporma ang ating national team na Gilas Pilipinas. Nung first half pa lamang, ilang puntos na talaga ang kalamangan ng New Zealand dito nga po sa ating Gilas Pilipinas. Marami ho tayong nakita dito mga kaibigan. Nakita nyo naman, nagkaroon na nga po ng big adjustment etong si Coach Tim Con sa kanyang starting 5, which is binago niya. Nandiyan na si Scotty, Junmar Fajardo, Dwight Ramos, Kevin Kimbao at eto pong si Justin Brownlee. Si Kevin Kimbao mga kaibigan napasama sa starting 5 para nga po legit na shooter nga sa labas. Ang nangyari talagang dehado tayo, inaalat ang Gilas Pilipinas. Maganda rin sana pangalawang choice si Coach Tim Con, dapat gumamit ho siya ng Twin Tower. Instead of Kevin Kimbao, ginamit sana niya si Japet Aguilar o kaya naman binalik yung dating lineup na si AJ Edo. Magkagayon man, akala kasi ni Coach Tim Con magiging effective yung ganito. Sa labas tayo titira dahil matatangkad ang mga player ng New Zealand, pero hindi po naging effective. Ang mga player ng New Zealand kahit matatangkad mga kaibigan, may tira sa labas, doon po nadali ang ating national team. Marami din po kasing mga turnovers, mga errors eto nga pong Gilas Pilipinas bukod sa wala pang shooting sa labas. Kaya naman mga kaibigan, dati pa natin sinasabi o ng mga Gilas fans na dapat nga po noon pa man ay nagdagdag ng mga legit na shooter, eto nga pong Gilas Pilipinas. Dapat ho sana ay pinalitan si CJ Perez, ito nga pong si Renz Abando, which is pang dagdag depensa sana si Abando. Kahit alam natin hindi siya ganoon katangkad, ay nakakasabay siya mga kaibigan. Parang 7-footer ba naman tumalon etong si Abando, paano hindi masusupal pa lang kalaban, makakadepensa tayo mga kaibigan na maayos. Tapos etong si Malonzo ay palitan ho ni Jordan Heading para meron tayong legit na shooter sa labas. Jordan Heading mga kaibigan, maraming nang napatunayan pero hindi sinusubukan. Ito nga pong si Coach Tim Con. Si Obtana ay dapat palitan ni QMB mga kaibigan. QMB dagdag sentro or depensa sa ating Gilas Pilipinas. Pero nakita nyo mga kaibigan, malakas na nga ho itong New Zealand, nadaya pa tayo. Mayroong pagkakataon mga kaibigan doon sa last quarter, sa third and sa fourth quarter mga kaibigan, sa second half, hindi po pinipituhan na referee eto nga pong New Zealand. Ang nakakita natin dito, talagang chinecheck pa kung hindi pa aapila si Coach Tim Con, hindi talaga magkakaroon ng foul yung kalaban New Zealand. Magagaling na nga, mga mandaraya pa mga kaibigan, natatakot sila na masilat o matalo sila ng Gilas Pilipinas. Alam nyo, ang Gilas Pilipinas natin mga kaibigan, nagiging effective yan sa maayos na rotasyon. Natalo natin before na FIBA, last FIBA, ito nga pong New Zealand, pero that time ang ganda ng sistema ni Coach Tim Con, lalo na meron ho tayong legit na sentro na si Kai Sotto. Nag-iiba kasi talaga mga kaibigan ko ang laruan ng Gilas Pilipinas pag merong Kai Sotto, lalo na pag merong Renz Abando mga kaibigan. Yang mga star player na sinasabi ko sa inyo, pag yan ay muling binalik ni Coach Tim Con sa lineup ng Gilas Pilipinas, walang imposible. Kahit pinakamalakas na kupunan dito sa FIBA Asia Qualifiers ay kayang talunin ng ating national team. Hindi lamang sila nabigyan ng pagkakataon mga kaibigan dahil medyo naging busy sa ibang mga torneo. Kaya kung titignan nyo mga kaibigan ko, nagbago ba ng sistema ni Coach Tim Con, sila't sila pa rin po ang mga player ng ating national team. Nakita natin mga kaibigan, medyo mababa rin ang mga puntos na naitala nga po ng ating mga player, which is si Chris Newsome, nakatagtala lang ng 13 points, si Junmar Fajardo meron 11 points, si Justin Brownlee mga kaibigan, 10 points lamang kanyang naitala, which is nung mga nakaraan na laban ay talagang tumataas. Alam nyo, nagiging problema dito si Brownlee, napapagod na ho dumepensa at mag-offense mga kaibigan, na dapat tinutulungan po ng ating mga local players. Magkagayon man, talo man ng Gilas Pilipinas
Pilipinas, may chance pa rin naman tayo sa FIBA Asia Cup ngayong nalalapit na August, and for sure, panibagong adjustment ang gagawin dyan ni Coach Tim Con. Yung tatlong player na aking sinasabi, Renza Bando, QMB, at Jordan Heading, mga kaibigan, inaasikaso na yan ni Coach Tim Con ng Gilas Pilipinas. Hindi naman agad-agad instant pwedeng lumaro yan sa New Zealand, mga kaibigan. So abangan natin sa mga susunod na update. May pagbabago yan sa Gilas Pilipinas. Yan muna ang update natin for now, and please huwag kakalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat po.